So good morning everyone. We would like to present our topic for today. It's all about strategy and team play of volleyball, which encompasses the key elements of success in sports, including offensive strategy, defensive strategy, rotational communication, and teamwork. So before we formally begin our presentation, let's take a moment to define strategy and team play. So why are strategy and team play important in volleyball? And what impact do they have on games outcome? So now I'd like to turn the presentation to Ms. Campbell, who will share their knowledge about strategy and team play. In every means to maneuver opponents, capitalize on strength and adapt to changing game scenarios. By combining maneuver tactics with a unified execution, teams can unlock their full potential, dominate, and score and achieve victory. Offensive strategy. Offensive strategy kay kana siya ang plan tactics or techniques kung paano sa maka-score if mag-hit na ka o goal. Kani nani siya kung paano sa set-piece, paano sa magpasa, paano sa pasa or kanang sa attack. Dayon, ang kaning offensive strategy naani siya 7 ka types. Fast offense, slow offense, combination, side-out offense, transition offense, perimeter offense, middle attack offense. Dayon, ang fast offense strategy in volleyball, yung mo ni siya katong magkuhan kita magkakuhan ng tempo kung sa game, para magkuhan atong sa timing. Dayon, kanang naapod siya kanang bitaw may bitaw pagkakuan sa mayugkuan sa communication sa panipagtula na. Tapos, sa slow offense, kaya wala siya katong this is a set that is high and slow, giving hitters time to approach the ball. Kanang sayon na bitaw kayo siya sayon na inuguan sa kuan. Hitters can attack the ball at a high point, making it easier to hit down and into the opposite court. Dayon, ang combination defense, dahil siya a player where a quick attacker and an outside hitter work together to create holes in the block. Sabi daw, to be effective, both hitters need to time their hits will wed the setter. Dayon, ang side-out offense, kaya siya, it is a style of play that involves aggressive play. Kaya itong work, kung ano yung kayo siya para makadaog lang sa game. Transition offense. Sa volleyball, ang transition offense is nagpasabot siya sa pagbalik ikan sa dipitsa, tayon sa pag-atake din. Tapos ang transition is karang dapat paspas ay niyong ban ba karang paspas niyong liyo bitaw kana kontra wala pa nakaplaster para makaisipon naman. Perimeter offense. Ang perimeter offense is nagpipinsa sa sistema nga magdula ang pagpahimutan doon sa linya sa court sa mga sideline o endline aron masaliplan ang pag-atake sa kontra. Kini nga umagi is makatabang sa pag-atake nga nagpunting sa kilid ug likod nga kuan nga line bitaw kanang sa kilid nga kurte nga kanang nilikuran bitaw mga medyo sa linya bitaw mga sideline to yan. Ang middle attack is usa ka atake nga gihimo at tunga-tunga bitaw sa kuan kanang sa court sa bitaw court na siya tunga-tunga ka mo watak yun pagkatake yung kasagaran na pinagi sa pagkuan is nara sa middle attack is dapat kuan pas-pas ba yun para po hindi makuha sa kontra makabalik mo din makablock mo sa kuan Defensive strategy, these are techniques used by a team to prevent the opponent from scoring. Types of defensive strategy, there are 5
types of defensive strategies. First is man-to-man defense. Each player guards a specific opponent. 2 is zone defense. Players guard a specific area of the court. 3. Combination defense. Mix of man-to-man and zone defense. 4 is block and dig defense. Players of the net block the opponent's attacks. 5 is rotational defense. Players rotate to different positions to defend against specific opponents of players. So, ang man-to-man defense, ang position niya is start with your feet shoulder width apart, weight forward, and ready to move. While the zone defense is alternative to man-to-man defense, where each player guards a specific opponent. And the combination defense is a strategy that involves multiple players working together to stop the opposing team from scoring. While blocking is the first line of defense and digging is the second line of defense. So now, as we continue our topic, we are now in the rotational strategy. From the word itself, rotational, we all know that it is very common every time we play volleyball. Then the rotational strategy is that refers siya sa systematic movement of players around the court in a clockwise direction. We all know that we play volleyball, naadto tayo rotational nga buhaton. Every time makascore ta or naato ang kauban is makascore siya. Then, nana siya types of rotation strategy. Na siya 5 types, which is the 6-2 rotation, 5-1 rotation, 4-2 rotation, stack formation, and slide rotation. Ang 6-2 rotation, na siya ang 2-hitters and 6-hitters. Ang kanang 6-hitters, kay nana siya sa Picas team, then ang kanang 2-hitters, na po na siya diri sa Picas team. Which is, ang kanang 6 team dito sa Picas, na siya ang mupatay para makascore sila. But, ang duha ka hitter dito sa Picas, mo po yung offense para dili makasulod ang bola nga ipatay dito sa Picas team. Then, ang 5-1 rotation, na siya ang 1 designated sitter and 5 hitters with the sitter running the offense. Na siya, every team, na tayo i-assign as sitter. Diba rin? Ang kanang sitter, dapat na po na siya i-combination sa mga kill sa bola aron na ay nadyo sila chance na maka-score sila. Then, ang kaning 4-2 rotation, 4 hitters and 2 sitters, often used with a strong middle hitter. Na siya ang kaning 4-2 rotation, na siya giingon diri nga kanang na siya 4 ka hitters and 2 sitters, which is ang kanang 4 ka hitters mo na siya pwede siya na siya chance na kanang mupatay bitaw rin. Ang kanang duha pod ka sitters kay mo na sila ang mag-control sa bola o asa pa dulong sila magpugong aron maka-offense po sila, makatabang sila sa ilang team. Then there is a stack formation, clustering players in specific court zones to exploit matchups and create scoring opportunities. Kani stack formation, wala na sila o kanang magkasunod bitaw sa isa ka team. Like example, kanang mo fake attack bitaw sila para maawat ang ilang kontra din. Mas stack ang ilang kontra dito nga kanang position. Then, ilaan ang uwaton sa pag-kill para ang bola dili makuha sa mga kontra. So, there is a slide rotation, kaning players slide into different position instead of rotating in a predictable pattern. So, ang mga players kay mumove jud na siya kay ikaw as a players mangita jud ka og kanang pamaagi para makuha nimo ang bola. Dili lang kay kung asa ka gibuta sa coach dito ra ka magpundo. Dapat as a players kabalo ka kung unsang imong rules. Communication of the court. So, kining communication of the court, kay ginagamitan ni siyang verbal o non-verbal na verbal na senyales. So, ginagamit yun ni siya sa pagtulak para ipahibalo sa imong mga kauban kung unsay mga sunod ninyo nga lihok kay para makuha ninyo ang mga technique sa kalaban. So, ang pagtutulungan ng manlalaro upang maisakatuparan ang mga plano at verbal na communication.
So kaning verbal na communication ay kailangan din siya sa pagdula og volleyball kay para maiwasan ang mga kalituhan upang mapanatili at maayos na komunikasyon sa pagdula sa volleyball. So, sa pamamagitan ng verbal na komunikasyon kay para ipaalam sa inyong mga kakampi kung unsay sunod nga kalihukan. So, ang halimbawa nito ay ang pagsigaw sa bola ng mine upang ipaalam kung kukunin ang bola. Di verbal na communication. So sa volleyball, dili lang ang verbal na communication ang kailangan. Kailangan din ng di-verbal na communication upang mabilis at epekto ang pagpasa ng impormasyon na dili kailangan nga mag-istorya. So, ang example rito ay ang mga kilos, ekspresyon ng mukha at sinyalis ng mga kamay. Makakatulong ito upang mag-coordinate ang mga stratehiya sa mga So, visual na communication. So, kaning visual na communication, kay ginagamitan ni siyang kilos, sinyales at simbolo upang magpasa ng mga impormasyon sa iyong kakampi. So, kay dali raman ang dula, so kay kinahanglan din siya sa pagdula ang visual communication kay para magkasinabot mo sa imong mga kauban. Kay dili man madungog ang tingog sa imong mga kauban, kundi gamitan siya ng mga sinyalis ng kamay, eye contact o galaw ng mga katawan. So mao ni siya ang visual communication. Tactical communication. So tactical communication kay kailangan din siya sa dula kay para magplano ng mga technique upang maiwasan ang mga error sa pagdula. So sa tactical communication ay kailangan ng verbal at di-verbal na senyales upang mabilis na mag-adjust ang mga kupunan. So sa dula kay dili lang skill ang kinahanglan kundi ang mahusay din ang makipag-usap at magpaunawa sa mga estratehiya. Emotional na communication. So sa pagdula og volleyball kailangan nato emotional communication. So ang emotional communication ay pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng salita o kilos o ekspresyon ng mukha. So, hindi lang physical skill ang mahalaga, kundi pati rin ang emotional na suporta at connection. Sitter. Ang sitter sa volleyball, sa ilang dula, mao na siya mo kuha sa bola gikan sa libero, sa ikaduha nga mo kuha sa bola para sunod ana ang spiker na dayon yang ipat ito sa bola na paibabaw may maka-spike sa kontra maka-achieve sila with score. Then ang ikaduha is direct the offense. So depende na sa sitter o iya bang idiretso ang bola or iya pa bang ipa-spike. Iya na bang idiretso ang bola sa ilang opponent or iya pa bang ipa-spike sa iyang kauban. Or then ang sunod is communicate. So mag-communicate yun na ang mga players sa sitter kay naraman na sa sitter o asa ilang palantaw asa nila tugpa ang bola kung asa siya dapat in-exit niya nanay automatic na tumuduo lang spiker or umayong pagkaplastar para mahit niya ang bola para maka-achieve sila with score. Next is read the defense. So read the defense. Ang sitter mo basta or maglantaw sa dula kung asa nila ipatugpa or asa nga side nila ipabagsak ang lambula nga dili kay siya or lisod kuhaon sa ilang opponent para magkuha lagi score. Next is be ready to receive. So ang sitter andam gyud siya mo dawat andam na siya already nga mo dawat sa bola or second touch sa bola gikan sa libero kay na may time nga ang libero magkalisod na siya og kuha sa bola tungod kay na-spike na ang kontra. Pagkuha sa libero, magdepende na sa sitter. Depende sa sitter o asa niya dapat ipaplasta ang bola or magkalisod ba siya. Iya bang itarog sit para iyang spike or pwede na po niya idiretso
diretso ra po niya tus pabalik lang opponent. So, my topic is libero. Ang libero sa volleyball ay ang defensive specialist ng team. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay mag-defend sa back row at mag-receive ng mga serve at attack. Narito ang ilang mahalagang tungkulin ng libero. Mag-receive ng mga serve. Ang libero ay karaniwang ang unang mag-receive ng serve ng kalaban. Mag-deal. Ang libero ay responsible sa pag-defend ng mga attack ng ang kalaban, lalo na kung malapit sa net. Mag-cover. Ang libero ay kailangang mag-cover ng buong back row at maganda sa anumang possible attack ng kalaban. Mag-communicate. Ang libero ay kailangan magkipag-communicate sa kanyang mga kasamahan sa team upang maayos ang defense. Now let's talk about teamwork and adaptability. We all know that teamwork is very important in volleyball. Why? Because it can help a team to perform more effectively to achieve success. So teamwork, working together, relying on each shoulder, and supporting each other. So when you say adaptability, the ability to change situation, challenges, and circumstances. So say for example, if the team changes its strategy when their attack is not effective. So if the team's attack is not effective, they need to change their strategy. This means finding new way to score, such as using different types of attacks and change positioning player. So to make it short, teamwork and adaptability are key to winning and volleyball because players are helping to each other to overcome challenges and achieve success. So teamwork can lead to better trust, communication, and coordination. So bilang teaman mo, bilang grupo man mo, o pareho man ang inyong ipaglaban na to win that battle. So kailangan na ang salit sa usa-usa na sa inyong pagtinabangay, pagsinabtanay, o pagsuporta ay para makahimo mo og nindot nga plano kung usahaon ninyo mas mulabaw mo sa inyong kontra. O iwasan ninyo ang panaglalis, ang dili pagsinabtanay kay naay chance ana nga mapildi mo. Ug ang importante nga naa mo unity ang pagkakaisa. Now let's move on to the highlight for video presentation, the volleyball drills. Mr. Tihamo and Mr. Campilan will be discussed this morning. Volleyball drills is specialized exercise that helps to grow players or team skills in different area of the game. So, kailangan yung volleyball drills mo kay para ma-enhance yung skills o tabo kayo kausaban o improve yung mga skills. So, natay umong ka type of volleyball drills, which is ang una is serving drills, passing drills, sitting drills, hitting drills, blocking drills, or digging drills. So, ang una is serving drills. Focus in developing accurate and powerful service. So, ang serving drills kuno daw is nag-focus na sa developing accurate o powerful service kay. Maungguli siya ang pinaka-unag yun yung buhaton sa tula, no? Ang service drills, which is kailangan din mo siya ma-practice or ma-deals din mo siya mong kapuling as o sa ka-player, no? So, ang ikaduha, no, is passing drills. Improving serving service and passing technique. So, ang passing drills kuno is nag-improve sa serving service o passing technique, which is wala siya ang pag-execute sa passing drills. Then, ang sitting drills is development hands, position, footwork, and ball placement. Ang sitting drills ko daw is na-develop sa hand position, yung mga footwork o ball placement. Kay kanil po ang sitting drills ko footnote kay isa po din sa pinaka-importante sa dula sa
volleyball kay ini pasang mabot sa passing drills niya, duha niya sa receive niya sa bola is mapadulong siya sa sitting drills, which is mag hand position siya, which is kani ang hand position niya sa sitting drills. Okay, thank you. And now, let's continue to the fourth types of volleyball drills, which is hitting drills. Hitting drills, ug ang serving drills is magkapare-pareho lang. Ang kalainan lang sa duwa is, ang sa serving drills is long range o layo ka magtira gawas sa court. Ang hitting drills, which is doon lang siya sa net magtira. Ug ang ikalima, which is blocking drills. Sa blocking drills, mapunin siyang pang counter sa hitting drills. So, kinahanglan timing lang siya. Dapat sabay para malipinsahan ang tira. And the last is digging. Sa digging, is dapat kabal mo control o asa o pinsatagan sa bola after makuha o madipinsaan.